tayo po ay magtutuloy-tuloy na at atin pong awitin ng El Shaddai. pagsamba at kadakilaan, kalwalatian sa inyong pangalan. Salamat po muli Panginoon sa kaloob na buhay, ang lakas at ang biyaya at pagpapala na patuloy naming natatanggap. Marapat lamang na ibalik namin sa inyo to, sa inyo Panginoon, dahil kayo po ang Diyos na napakabuti, Diyos na laging tapat sa lahat ng panahon. At muli sa aming pagtitipon, muli kayo Panginoon manguna, samahan niyo po kami. Hayaan niyo po muli ang iyong Espiritong Banal ang siyang mangusap at magturo sa bawat isa sa amin, upang maunawaan po namin ang mga salita po na nais po ninyo ibahagi, ipahayag sa bawat isa sa amin. At anuman po ang nakikita niyo pong hadlang o balakid sa inyong harapan, inyo po kaming linisin, patawarin, upang kami Panginoon ay maging karapat-dapat na tumawag sa inyo at dumulog sa inyo. At hayaan niyo muli ng mga salitaan po ninyo na aming pong pagbubulayan. Ito po ay maghatid muli sa aming buhay ng kalakasan, kagalingan sa lahat ng aspeto ng aming pangangailangan, at higit sa lahat ang katatagan Panginoon, upang kung anuman ang mga pagsubok na dumarating sa aming buhay ay aming laging napagtatagumpayan. Kaya Panginoon, sa inyo po namin lahat ito, binabalik ng may pagpupuri at pasasalamat sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen and Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. At bago tayo magsigo po, let us read once again the Gospel according to St. Matthew chapter 5, beginning from verse 1 hanggang sa verse 10. Ulitin ko sa ang mabuting balita ayon kay Mateo or Matthew chapter 5 mula sa verse 1 hanggang 10. Ganito ang sinasabi. Now when Jesus saw the crowds, he went up on a mountainside and sat down. His disciples came to him and he began to teach them. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are those who mourn, for they will be comforted. Blessed are the meek, for they will inherit the earth. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. Blessed are the merciful, for they will be shown mercy. Blessed are the pure in heart, for they will see God. Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God. Blessed are those who are persecuted because of righteousness,
for theirs is the kingdom of heaven. Atin pong purihin, pasalamatan natin ang Panginoon at pagmamahal po tayong mga kapatid at atin pong tutuloy ito pong ating sinisiris po natin. Okay? Nasa pang-apat na po tayo ng series po ng ating blessedness. Who is, sino nga ba ang tunay na pinagpala? So, konting recap tayo ng konti noong April 16, yun po yung ating, and that is the Tuesday po yan, April 16, yan po yung ating pinag-aralan, the blessedness of the poor in the spirit. Tapos sinundan ng April 19, Friday po yun, God's blessing to those who mourn. Tapos sinundan po yun ng another Tuesday, April 23, last week lang po yun, is God's blessing to the meek. At ngayon naman is April 26, ngayon is God's blessing to those who are hunger and thirst for righteousness. Yan po. So nasa pang-apat na po tayo. Ito po ay 8 po ito. May natitira pa tayong 4. So probably tuloy-tuloy lang. Kasi maganda po itong pinag-aaralan po natin is dito po pinapakita sa atin ng Panginoon kung ano po ba ang tunay na characters or attitude ng mga taong nanalig at nagtitiwala sa Kanya. Kaya napakalaki po ng pagkakaiba nito sa mundo. At ang lahat ng mga sinabi ng Panginoon dito ng mga blessed, kung titingnan po natin, it is a paradox. Isang napaka mahiwaga o napakahirap unawain kung wala kang pananampalataya sa Panginoon. At maraming nakatagong mga kayamanan ng salita ng Diyos na nagbubukas ng ating puso at isipan para maliwanagan tayo kung ano nga po ba ang tama at tunay na nananalig sa Diyos. What makes us different in this word is this kind of character. Beatitude, blessed. The word blessed is, ang ibig po sabihin niyan is favor with God. Or sa isang salita, happy o mapalad. Kung sabihin sa Tagalog, kung sabihin niyan ay approved by God. So ngayon, ang ating pag-aaralan is all about God's blessing to those who are hunger and thirst for righteousness. So ito po yung ating pang-apat ngayon at ating pong baybayin na po mga kapatid. Now, global hunger crisis in this year 2024, ayon sa datos ng Global Hunger Crisis ng GHC, this year is umabot ng 783 million ang mga taong nagugutom bawat gabi. Pagtulog nila sa gabi ay umaabot daw ng 783 million. Buong mundo ito mga taong nagugutom. Imagine, siguro kasama na dyan yung sa Pilipinas, kasi marami rin pong nagugutom sa atin. Tapos sabi pa ng Global Hunger Crisis this year 2024 sa kanilang data, almost 45% of all child deaths worldwide are from hunger and related cases. So napakalaki, almost 45%. Malaki. Ang mga karamihan sa mga batang namamatay sa buong mundo dahil sa gutom at sa mga ibang kaugnayan, mga ibang cases po, mga kapatid. And then, sabi daw po nila uli that 3 billion people cannot afford a healthy diet. Kaya, mapalad pa rin tayo sapagkat hindi tayo kasama sa 3 billion. Amen. Yung iba, ang problema po nila ay yung makakain sila ng
masustansyang pagkain, a healthy diet. Ang iba naman sa atin, ang problema, yung diet lang. Diet lang, kasi siyempre, konting kain mo lang, bigla mabilis lumobo. Diba? Yun ibang problema, mga kapatid. Now, these words of Jesus na blessed are those who are hunger and thirst for righteousness, ito po ay mayroong gustong ipakita sa atin ng Panginoon. Ang Panginoon ay pinagsama niya po yung dalawang words na ito, hunger and thirst, to emphasize the extreme, para ipakita yung pinakamatinding nature na pangangailangan, itong kailangan na ito at itong ating gusto, the need and desires. Hungering, ang pagkagutom, mga kapatid, is, ang pagkagutom at pagkauhaw are our most fundamental need. And totoo yan, basta meron ka lang pagkain at inumin, you can survive na kahit wala ka ng iba doon, maliban doon. Mabubuhay ka na. Pero kahit naman may pera ka, tapos wala nang mabibiling pagkain, wala nang mabibili ng tubig, may sasakyan ka, tapos may bahay ka, may maganda kang damit, magandang gadget o cellphone, pero kung wala nang mabibiling pagkain, tumigil na magtanim yung mga magsasaka, tumigil na rin mangisda yung mga mangingisda, no? Palagay ko, hindi ka makakasurvive. Diba? Pag meron ka ng pagkain at inumin, and that is the fundamental needs of human, and then mabubuhay ka talaga. Even during the Bible times, pag may pagkain ka na noon, kahit walang kayamanan, mabubuhay. Kahit sa probinsya. Kaya lamang yung mga nasa probinsya. Yung may mga palaisdaan at saka may mga palayan, may mga taniman ng gulay, mga crops, lamang na lamang po sila pag nagkaroon ng krisis sa buong mundo. Kaya kaysa doon sa mga nakatira sa mga urban city, tulad ng mga bansa na katulad nitong Singapore or Hong Kong, na laging umaasa sa mga ibang bansa to supply their pagkain, kanilang mga makakain at inumin. Singapore, ang supply ng kanilang tubig galing sa Malaysia, dun sa pinaka-boundary ng Malaysia at saka Singapore. So napakahirap. Karamihan sa pagkain sa Hong Kong, kahit dito yata sa Macau, galing din sa mainland China. Kaya basta may pagkain at may inumin ka, kahit kulang ka na sa lahat ng kayamanan, etc., makakasurvive, mabubuhay. Hungering and thirsting are the most fundamental needs of human life. Food and water are essential life. Napakahalaga ito. Hindi mo pwedeng i-deny ito. Kahit nga sa bansa natin, di ba, pag meron ka lang sa isang pamilya, basta meron lang pagkain, sa kanila, okay na. Ngayon daw, ang pinag-uusapan ngayon, hindi na kung paano maging marangya o yumaman. Ang pinag-uusapan na ngayon, kung paano magkaroon ng pagkain. Ganun na lang kasimple. No? Well, sa mga tao pong kaya po nilang makapag-invest, kaya nilang mag-excel, mag-improve, lumago, yumaman, okay naman yun hanggat hindi nawawala yung kanilang view o pananaw sa Diyos, na Diyos pa rin ang pinanggagalingan ng buhay at pinanggagalingan ng mga blessing. Now, kung titingnan natin, what does Jesus mean by the word hunger and thirst? Kasi yun po ang sabi ng Bible, di ba? Mapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sapagkat sila ay bubusugin, for they shall be filled. What does Jesus mean by the word hunger and thirst? Itong salita na ito ay sa dalawang salita ng hunger and thirst na ginamit ni Jesus sa salitang Grego. Na mapapansin natin ay una, yung tinatawag na pinaw. Pinaw. Ang ibig sabihin ng pinaw is to crave
enthusiastically or compassionately to seek with eager desire. Yung nagkakaroon ka ng gutom, nagkikrave ka ng masidhi, ng malalim na paghahangad mo para lamang magkaroon o makakain. Yung pong ibig sabihin ng una po dyan na salitang hunger. Yung meron kang cravings. Iba yung gutom sa nagkakaroon ng matinding pananabik o sidhi o extremely or passionately na hinahanap mo ng masigasig ka dahil gusto mo. Magkaiba po yun. Iba yung nagugutom lang sa naghahangad ng masidhi, ng extremely, mga kapatid. Yan po ang ibig sabihin. Pay now. Pay now. Yung pangalawa, sa dalawang kahulugan na gustong sabihin ni Jesus diyan sa hunger, tapos at saka pangalawa is thirst. Thirst is deep sour. Deep sour. Ang ibig sabihin niyan, to painfully feel their want, eagerly long for. Yung para bagang na yung nararamdaman mo yung sakit o yung hirap dahil gusto mo, at kapag yun ay naririnig mo o napag-uusapan, parang gano'n. Halimbawa, nagugutom ka, nauuhaw ka, tapos narinig mo, nagkukwentuhan ng sa sarap na pagkain, sa sarap ng mga inumin. Naiinggit ka, parang bumibigat ang damdamin mo kasi gusto mong maranasan mo rin yun, yung nararanasan ng iba. Yung parang ganun, may pain sa'yo, may bigat, may kagat sa'yo na gusto mo, kung paano nararanasan ng iba, nararanasan mo din dapat. No? Kung paano naghahangad ka. Di ba, the more na naghahangad ka ng masatisfied ka sa pagkain o sa iyong iinumin, mga kapatid, is nagkakaroon ng, yung sa puso mo, yung parang kirot na pag hindi mo yun na tikman o naranasan, na inom. Yun po, ang sinasabi dyan ng Panginoon dyan sa dalawang salita na yan na pinaw at saka dipsaw is, ang sinasabi ni Jesus na gutom at uhaw ay yung tao na nakakaranas ng matinding gutom. Hindi po ito yung sinasabi ni Jesus, mapalad ang nagugutom. Hindi yung ganung gutom, kundi yung matindi yung gutom. Hindi lang yung gutom, talagang yung gutom na gutom ang ibig sabihin ng Panginoon. Yung siya yung nagugutom at merong hirap na nararamdaman, kaya gusto niya na magkaroon ng pagkain. Noong panahon kasi ni Jesus, during the time of ng Roman Empire, nung sakop sila ng gobyerno ng Roma, napaka-hirap ng buhay ng tao. Maraming mga nagugutom, kaya karamihan ng mga lumalapit kay Jesus may sakit, may karamdaman, at saka mga nagugutom. Imagine, pinakain ni Jesus yung 5,000, di ba? Pinakain niya, bakit? Sapagkat sila ay nagugutom. 5,000 po yun, ha? In one day, sa isang pagkakataon na yun, pinakain sila ng Panginoon. At dahil sila po ay nabusog, hindi na sila umalis at gusto nilang ang Panginoon ay gawin nilang hari. Dahil nakita ng Panginoon, yung pagkabusog nila ay hindi talaga pagkabusog dahil doon sa physical aspeto lamang, kundi meron pa silang ibang intention. Sapagkat ang Panginoon, ang kanyang intention ay hindi para maging hari ng mundo ng daigdig, kundi maging hari ng mga nananalig sa Kanya, mga nagtitiwala sa Kanya. Spiritual kingdom po yung inihahatid ng Panginoon. Yun po. To hunger means is to have a strong desire and appetite feeling in your stomach. Yun po ang ibig sabihin ng
hunger. Pero yung gustong tukuyin ni Jesus is yung hunger more than the physical aspect. Higit pa sa physical na katawan. Maraming mga tao na sa panahon natin, in our time, who are hungry and thirsty. Marami talaga. Maraming nagugutom. Pero the question is this. Sa palagay nyo ba, yung pagkain at tubig are the only things that hungry and thirsty people need today? Yun ba talaga? Kung sinasabi ni Jesus, blessed are those who are hunger and thirst, ibig ba sabihin ni Jesus, yung mga nauuhaw lang ba talaga yon dahil walang makain, o nagugutom lang ba yon? Walang makain at walang mainom? Hindi lang po ang gustong sabihin ni Jesus doon. Sa panahon natin ngayon, yung mga nauuhaw at nagugutom at nauuhaw sa panahon natin ngayon, may mga taong nauuhaw una sa power. Diba? May mga taong nauuhaw sa power. Kaya kita ninyo, sa klase ng politics sa buhay na sa bansa natin, sawang-sawa tayo sa parang nawawalan na tayo ng gana. Ang iba ayaw nang bumoto. Bakit? Ang dami ng dumating na presidente sa bansa natin, halos hindi naman nakakabangon talagang bansa natin. Pilay pa rin, andun pa rin ang corruption. Kung ikukumpara nyo sa mga bansa na ito, mga katabi nating bansa sa ating bansang Pilipinas, karamihan sa kanila is nag-grow, sumasagana, umuunlad. Bakit po? Hindi lang po yun siguro dahil sa sa galing ng mga nanunungkulan, kundi dahil po sa kanila siguro disiplina, pagmamahal sa kanilang bayan. Sabi ni ng philosopher na Chinese, si Confucius, sabi niya, what makes a nation drift? It's either the man or the system. Bakit daw ang isang bansa ay natatangay, nag-drift, or bumabagsak, or nababaon? Kasi maaring sa tao o maaring sa system. Palagi ko sa Pilipinas, hindi problema yung tao. Kasi lahat, karamihan ng nanunungkulan sa ating bansa, karamihan mga abogado. Kaya hindi problema. Palagay ko sa system. Sa ibang bansa, hindi naman siguro lahat ng nanunungkulan abogado. Depende. Kasi sa Pilipinas, karamihan mga governor, senator, congressman, karamihan, almost all, mga matataas ang pinag-aralan. Mga matatalino ang niluluklok. Sana kung matatalino yung mga sa bansa natin nanunungkulan, sana ang yaman-yaman ng bansa natin kasi matatalino sila eh. Di ba? It's either the man or the system. Yun po ang ibig sabihin ni Confucius. Iba pa gutom o uhaw sa pag-ibig. Kita niyo, pag nakikinig tayo ng mga love song, diba? Pag nakikinig tayo sa mga love song, na mga hugot lines ng love song, nakaka-touch, no? Kasi may mga taong nabibigo sa pag-ibig, pero hindi sila napapagod umibig, hanggat hindi nila nakakamtan yung kanilang forever. Kaya maraming uhaw din sa pag-ibig. Sa pag-aakala sa buhay nila na sa pag-ibig, doon sila liligaya, sasaya, at doon mapupulfill yung kanilang mga dreams. Hindi nila alam, sa pag-ibig din, pwede kang mabigo, masaktan, mabigo, at mahirapan. So, mayroong blessing at meron ding problem na dumarating pag ikaw po ay nagkaroon ng pag-ibig. Yung iba, pumapatay dahil sa pag-ibig. Sabi ng kanta, too much love will kill you. If you don't, mga ganon, di ba? Nakakapatay din mga kapatid. Hindi lang yun siguro yung iba, no? Do we think that food and water are the only things that hungry and thirsty people need today? No. Yung iba, uhaw din sa kayamanan. Kaya di ba? Ang salwa, ang pangit ng image ng politics sa atin. Sa Pilipinas, gusto mo yumaman? Pumasok ka sa politika, yayaman ka.
Di ba? Ang pangit ng image, di ba? Karamihan naman ganun eh. Pagpasok sa politics, saka lang yumaman, di ba? Kasi kung i-compare nyo yung salin doon sa sinisweldo, kung i-compare nyo, parang ang layo, parang hindi yata sakto. Pero kung pumasok ka na sa politics na dati ka ng mayaman, hindi ka siguro pagdududahan ng mga tao. Pero kung ang sweldo mo lang ay maliit, tapos pumasok ka sa politics, tapos bigla kang yumaman, there is something wrong. There is something doon, pagtatakahan ng bawat tao. Ating iba ay nagugutom at nauuhaw sa popularity. Diba? Kaya nga may mga tao talagang ang passion nila magsasali sa mga contest, dancing, mga singing, no? Mag-audition sa mga para makilala, sumikat, kumanta, etc. Because gusto rin nila maging popular, maging sikat. Kaya sa mundong ito, pag hindi ka sikat, parang hindi ka kabilang sa lipunan ng mga pinaparangalan, napapansin, na pag-uusapan. Kaya maraming mga taong gano'n na lamang yung kanilang discipline, yung goal, yung passion nila. Ano ang purpose? Ano ang kanilang ambition? To make them popular. Yung maging sumikat po sila. Those are the things na mga kinagugutuman at kinauuhawan ng maraming tao ngayon. Sabi ni Propeta Isaiah 55 verse 1 and 2, "Come all you who are thirsty. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nauuhaw. Come to the waters, and you who have no money." Yung walang mga pera, "Come buy and eat." Bumili kayo at hali kayo kumain. Come buy wine and milk without money and without cost. Ano pong panawagan ng Diyos dito? Nananawagan kasi ang Diyos, siya po yung nagkakaloob, nag-provider po siya, sa kanya nanggagaling lahat. Parang pinapalapit niya yung mga tao sa kanya na lumapit kayo, hali kayo, bumili kayo, kayo na walang pera, bumili kayo, libre, parang ganun ang ibig sabihin nun. Tapos verse 2, dahil hindi lahat ng tao lumalapit sa Panginoon, why spend money on what is not bread? Bakit po ginugugol ang inyong pera sa hindi tinapay? Ibig sabihin, mas mahalaga pala yung tinapay. Kung maggugugol ka ng iyong pera, unahin mo muna yung bread, yung pagkain, di ba? May mga ganun may mga taong sa sobrang yung bisyo sa kanilang buhay, nagiging secondary yung pagkain ng pamilya na pupunta doon sa hindi pangunay. Bread is fundamental essential po siya, mga kapatid. Why spend money on what is not bread? Bakit ka nagtatrabaho, nagpapagod, and you labor on what does not satisfy? Bakit ka kayod ng kayod, trabaho ng trabaho, pero lagi mo namang sinasabi, due date na naman, wala na naman budget ko, wala na naman akong pera, di ka nakokontento, di ba? Ang bigat nun, trabaho ka ng trabaho, ang lagi mo nadarama, hirap, pagod, pero hindi ka naman pinapasaya ng sweldo. Ang bilis maubos ng sweldo, hindi ka nasasatisfy. At kung minsan break even lang. Sabi ng Prophet Isaiah, listen to me and eat what is good, and you will delight in the riches of fare. Kaya napakahalaga talaga ng pagkain. Kaya sabi dyan, unahin ang pinakamahalaga. Siyempre, kung mahalagang pagkain, palagay ko, mas pinakamahalaga ang Diyos. Bakit? Kasi, pag lumapit ka sa Diyos at sa Kanya humingi, nagtiwala, umasa, walang bayad yun Amen? Amen. Now, sabi po ni author na si C.S. Lewis, if there is a longing in my heart that this word cannot satisfy, then it tells me that I was not made for this word. Kung mayroon mga pagnanais sa kanyang puso, sa aking puso, sa
sa mundong ito na hindi ako nasisiyahan, ako kontento, nagsasabi ito sa akin na ako ay hindi ginawa para sa mundong ito. Yes, in this world, we cannot satisfy. Hindi naman tayo talaga ginawa para sa mundo. Ginawa kasi tayo para sa Diyos. Amen. Di ba? Amen. Yan ang ibig sabihin niyan, mga kapatid. Meron pang isang quotation, si Blaise Pascal. Sikat na author po ito si Blaise Pascal. There is a God-shaped vacuum in the heart of each man which cannot be satisfied. Meron daw parang, sa puso ng tao, meron parang isang space na empty. Na, yung space na yun na empty, inireserve yun ng Diyos para yun sa Kanya, hindi para sa iba. Hindi yan yung sinasabi mong nagwi-wish ka sa, kailan kaya darating ang soulmate ko? Kailan kaya darating ang Prince Charming ko para kumpleto na ang buhay ko? Hindi. Yun ang sabi ni Pascal. Sabi niya, there is a God-shaped vacuum in the heart of each man, ng bawat tao, which cannot be satisfied. Yung mga dumarating sa buhay natin na sinasabi natin, ito na ang sagot, ito na ang tugon, ito na ang Prince Charming ko, ito na ang soulmate ko, mga kapatid, hindi ka pa rin makukontent. O minsan, yung expectation natin sa hinihintay natin na magpapasaya sa buhay natin, at pag dumating na, di ka pa rin na nagsasaya. Magsasawa ka pa rin hanggang sa bandang dulo, hahamakin mo na siya. Ang pag-ibig pag pumasok sa puso ni Numan, hahamakin ang lahat. Basta. Di ba? Tuloy natin sabi ni Pascal. Sabi niya, which cannot be satisfied by any created things, but only God, the Creator. Yung space na yon, yung vacuum space na yon, empty space na yon na nasa puso natin, pag yun ay dumating ang Panginoon sa buhay natin, then doon ka lang magkakaroon ng satisfaction. Doon ka lang magkakaroon ng contentment. Masasatisfied ka. In this world, we cannot satisfy. Kahit ibigay na sa iyo lahat ng paborito mo, gusto mo, lahat ng pangarap mo, kahit dumating na, hindi ka pa rin makukontento kasi walang bagay o material sa mundong ito ang magbibigay sa iyo ng satisfaction. Kundi yung space na yon, pag natagpuan mo ang Diyos, parang puzzle yun eh. Ang puzzle, pag mayroong nawawalang isa, hindi pa rin mabubuo. Yung isa na yon, pag nakita mo yon at nailagay mo yon, saka lang mabubuo, saka ka ngayon mapapanatag. Ang Diyos ang isang bagay na nawawala sa puso ng isang tao. Pag dumating yon, sasaya siya. Amen? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Who is Jesus referring to as a blessed? Are those who are hungry. Sino yon? What does Jesus mean by? Una, sino yung mga tao na yon? Someone who desire to be in a right relationship with God. Nang sinabi ni Jesus, mapalad ang mga nagugutom at nauuhaw, sino yung mga mapapalad na yun ang nagugutom at nauuhaw? Sila daw, yung mga tao daw na yon, na merong desire, nagnanais na magkaroon ng right relationship with God. Amen. Di ba? Sabi ng Matthew 5:6, hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. Sino yon? Yun, yung mga taong someone who desire to be in a right relationship with God. Yun ang tinutukoy ni Jesus na gutom at uhaw. Yung nagugutom ka at nauuhaw ka doon sa tama mong pakikipagrelasyon sa Diyos. Being right with God, ang ibig ko sabihin dyan, being right with God. Dahil maraming mga tao, busog na busog, kontento sa mga bagay sa mundong ito, pero yung relasyon naman nila sa Diyos, gutom na gutom. Yung lakas kasi ng isang tao, yung kanyang inspirasyon, saka yung kanyang ganda, hindi kasi nasusukat yon sa kinakain at dinadami.
Hindi. May mga taong, kayo, ma-impress kayo sa outward appearance. Maingit kayo, ganda ng skin, long hairs, ganda ng hair, ganda ng height, ang ganda ng vital statistic. Pero deep inside, pag walang relationship sa Diyos, walang tamang relasyon sa Diyos, hindi maganda ang relasyon niya sa Diyos, mga kapatid, gutom pa rin niya. Now, yun po ang ibig sabihin ni Jesus, being right with God. Hunger and thirst are a life that wants to have connection and harmony with God, the provider. Meron kang access, meron kang connection, meron kang kasundo kayo ng Panginoon. Yun po yung sinasabing hunger and thirst. You have a right relationship with God. Tinan po ninyo. Pag ang isang tao ay may maganda at tama ang kanyang relasyon sa Diyos. Ibig sabihin, tama ang kanyang standing, tama ang kanyang faith, tama ang kanyang attitude, character, ang kanyang relasyon sa Diyos, gaganda ang relasyon mo sa iyong kapwa. Babalik na rin ko. Pag hindi maganda ang relasyon mo sa iyong kapwa, may problema ka sa iyong relasyon sa Diyos. Pero, bigyan natin ng konting adjustment. Hindi kasi lahat ng tao kaya nating lugurin eh. Kaya nating pasayahin. Hindi lahat kaya nating gawin yun. Meron din ganitong pagkakataon, okay, maganda ang relasyon mo sa Diyos, tama naman ang standing mo, tama naman ang pamumuhay mo. Kaso, maraming naiingit sa'yo, kaya kinikriticize ka, kaya naiinis sila sa'yo. Kung gano'n ang reason, nasa tama ka pa rin. Pero kung hindi yun ang reason, dahil tama ang relasyon mo, tama ang pananampalataya mo, tama ang attitude, character mo, tapos ang dami mong kaaway at maraming naiinis, nagagalit sa'yo, hindi ka pinakikisamahan, ibig sabihin nun, may problema ang relasyon mo sa Diyos. Hello, buhay pa ba kayo dyan? Amen. Yes, pag tama ang relasyon sa Diyos, hindi pwedeng maging mali ang relasyon sa kapwa. Doon kasi nag-uumpisa yun eh. Right relationship with God, is right relationship with the others, your husband, your children, and even your neighbor. Pero kung may mga tao talagang hindi ka nagugustuhan dahil tama ka, wag mo na guluhin ang isip mo. Talagang ganun yun kasi pagsubok yun eh. Baka hindi ka ba makatulog yun. Bakit kaya gano'n? Inis na inis siya sa akin. Hindi niya ako type. Ayaw niya akong kasama. Pero basta tama yung ginagawa mo. Pero kung mali, patanda naman sa iyo ng Diyos yun eh. Kailangan mo lang mag-response at ayusin, Lord. Gusto ko pong ayusin yung parting ito. Dito po ako nahihirapan. Pag naayos mo yun, hindi maayos ang relasyon mo sa iyong kapwa. Doon po nakikita yon. Amen, mga kapatid? Palakpakan muna natin ang someone who desire to be in right relationship with God. Yun ang ibig sabihin noon, mga kapatid. Ang gustong ipakita dyan ng Panginoon, ng pagkakaiba niyan, yung relationship mo sa Diyos, yung para bagang inaari mo siya, inaangkin mo siya. Halimbawa, magkaiba kasi yung pahingi nga ng tinapay, pahingi ng bigyan mo nga ako ng tinapay. Magkaiba yung bigyan mo nga ako ng tinapay. Magkaiba yung ibigay mo nga sa akin ang tinapay. Diba? If you want bread, magkaiba po yung sa sinasabing, I would like to a slice of bread. Magkaiba po yun sa give me that bread. Pag sinabi mo, give me a slice of bread, ang gusto mo lang, yung slice lang ng bread. Pero pag sinabi mo, give me that bread, bigyan mo ko ng tinapay, hindi lang slice ng bread, kundi gusto mo yung buong tinapay. Parang ganun yun eh. Parang sa Diyos, ganito rin yun. Hindi lang gusto mo yung ibinibigay ng Diyos, kundi gusto mo yung nagbibigay mismo, kundi yung Diyos. Ganong klaseng relasyon. Yung relasyon na hindi lang yung gusto mo, yung ibinibigay sa'yo, kundi mas mahal mo yung nagbibigay sa'yo. Sa gawain, sa relasyon natin sa Panginoon dito sa gawain ito, hindi lang dapat na natutuwa tayo dahil binibigyan tayo ng blessing ni Lord, iniingatan niya tayo, pinagpapala niya tayo. Dapat,
mas mahalin natin yung siya mismo. Kasi pag mahal mo ang Diyos, kahit bigyan ka sa hindi, kahit i-delay niya yung prayers mo o hindi, kahit na mapagod ka at sumaya ka o hindi magbabago ang pagtingin mo sa Kanya. Di ba? Hindi maaapektuhan yun. Kasi you have a connection and harmony with God, the provider. Yun pong ibig sabihin doon. Now, let me continue. The word hunger and thirst are in the present active participle. They refer to an action that is currently taking place or which takes place repeatedly. Ito ay isang action na salita, no? Isang action na laging nagpapatuloy, laging tumatakbo, at uulit-ulit. Yan pong ibig sabihin nun. Hindi pwedeng kumain ako ngayon at uminom ako ngayon, bukas hindi na ako magugutom at hindi na ako mauuhaw. Hindi po ganun ang ibig sabihin ng hunger and thirst. Ang ibig sabihin ng hunger and thirst is an action that is currently taking place or which take place repeatedly. Kasi pag sinabi mong, nakakain na ako, nakainom na ako, o sige, bukas wag kang kakain, wag kang iinom, ha? Uulitin mo pa rin yun. Lunes hanggang Linggo. Pagkatapos ng isang linggo na yon, uulit-ulitin mo pa rin yung kakain at kakain ka pa rin. Iinom at iinom ka. Hindi yun mapapatid. Yun po ang gustong sabihin ni Jesus. Huwag mong gawin sa buhay mo ang kumain at uminom at pagkatapos hindi mo nahahangarin pa at uulitin pa at pananabikan pa. Yung pagkain at pag-inom na lagi kang naghahangad at nananabik na gusto mo pa. Yun ang gustong sabihin ni Jesus. Pagdating sa relasyon, yun ang gustong sabihin ni Jesus. Sa relasyon mo sa Kanya, pag tama at totoo, tapat ang relasyon mo sa Kanya, huwag ka dapat tumigil, huwag kang huminto, huwag kang magsawa, huwag kang manghina, huwag kang manglupaypay. Dapat tuloy-tuloy mong hangarin ang relasyon sa Diyos. Blessed are those who have hunger and thirst. Hindi yung ganitong buwan ka lang, sa susunod na buwan, wala ka na. Hindi ka na mahagilap, hindi ka na makita. Mapala daw ang nagugutom at nauuhaw ng tuloy-tuloy, dire-diretso, paulit-ulit. Amen? Ang ating relasyon sa Diyos ay tulad dapat ng ganitong klaseng tinutukoy ng Panginoon. Yung tuloy-tuloy at laging naghahanap. Amen? Amen. No amount of not being hungry once. At hindi lang to keep on thirsty or keep on hungering, keep on thirsty. Yung tuloy-tuloy, dire-diretso, mga kapatid. Now, sabi nga ni no amount of things in this world can substitute for a personal relationship with God. Wala talaga. Kung meron mang mga bagay dito sa mundong ito ang papalit sa iyong relasyon sa Diyos, hindi mo na kailangan mag-El Shaddai, hindi mo na kailangan umatin, hindi mo na kailangan mag-worship, hindi mo na kailangan mag-thank you Lord, mag-praise the Lord. Hindi mo na kailangan ang Diyos sa buhay mo. Kung may mga bagay sa mundong ito na pwedeng pumalit, mga kapatid, hindi. Sa relasyon natin sa Diyos, walang bagay na makakapagpalit niyan. Basta totoo ang iyong pananampalataya. Kaya nga yung iba, di ba, tinitiis, binabata, pinagtsatsagaan. Bakit? Mas mahalaga sa kanila ang relasyon sa Diyos kaysa sa mga problema at pagsubok na umaatake para lamang sila malayo sa Diyos. Kaya tinitiis nila yon. May mga tao, bakit di ka pa bumibitaw dyan? Bakit hindi mo pa iniiwan yan? Alam niyo kung bakit? Hindi dahil sa hindi nila kaya o dahil, kundi dahil sa relasyon sa Diyos.
Meron sa ating ganito, ako mga naririnig ko minsan, pag may nakakakwentuhan ako, ang naririnig ko ganito, alam mo Brad, hindi dahil lang kay El Shaddai, matagal ko nang iniwan niyang asawa ko. Bakit nababata? Bakit nakakaya? Wala kasing bagay sa mundong ito na pwedeng ipalit sa relasyon mo sa Diyos. Kasi sa Diyos ka lang nakakadama lagi ng kaginhawaan, pangunawa, pagmamahal. Yung ganun, sa iba, marereject ka, hindi ka mauunawaan, hindi ka dadamayan, pero sa Diyos. Kaya masasabi mo na, hindi talaga pwedeng ipalit eh. Kaya yung iba talaga, napakatyaga, malalim at napakahaba ng pagtitiis, pagtitimpi. Bakit? Kasi dahil nga sa Diyos. Dahil sa Diyos, dahil sa relasyon nila sa Diyos. Amen? Palakpakan natin ng Panginoon. No. If there is a longing in our hearts, mga kapatid, that this word cannot satisfy, then, sabi po, then it tells me that I was not made for this word. Kanina sa sinabi ni Lewis. Now, another one. Sabi ni St. Augustine, sabi niya, you made us for yourself. And our heart is restless until it rests in you. Old English kasi yan, binago ko lang. Nakalagay doon, thou made us for thyself. Binago ko lang kasi Old English yung nakita ko doon sa Google. Sabi ni St. Augustine, sabi niya, ginawa mo kami, nilikha mo kami para sa iyo, Panginoon. Ang puso namin ay restless. Pag sinabing restless, walang kapahinahan, walang kapanatagan. Ang puso namin ay walang kapanatagan, walang kapahingahan. Hanggat ito ay hindi humihimlay o namamahinga sa inyo. Yun ang ibig sabihin. Ibig sabihin, pag ang buhay mo ay nasa Panginoon na, doon ka na matatahimik, doon ka na mapapanakan. Kaya totoo po yan sinasabi ni St. Augustine na yan. Amen? Now, let me go on. Nakaalala niyo itong prodigal son? Yes. Ang dami kasing aral na makikita sa prodigal son. Luke 15 verse 16 and 17. Ang story niyan, ang ganda-ganda ng relasyon niya sa kanyang tatay. Napakaganda. Everything is are provided by his father at ang kanyang tatay ay mapagmahal at maunawain at napaka-generous. Well, sabi niya, tay, kaya ko na siguro, nasa tamang edad na ako. Ayaw ko na dito, alis na ako, gusto ko na magsarili, gusto ko maging independent. Ayaw man ng tatay, pero pinilit niya ang sarili niya, pinilit niya ang kanyang tatay. Ibig sabihin, sinuway niya yung gusto ng kanyang tatay. Maaring sinasabi ng tatay niya, nak, hindi mo pa kaya, wala ka pa sa tamang edad. Sa batas, hindi pa pwedeng ibigay sa iyo ang iyong mana. Sabi niya, Father, give me my share. Bakit? Hindi mo pwedeng ibigay ang iyong mana hanggat hindi ka pa mamamatay. Pag mamamatay, nakukuha ng testamento, di-divide na yun sa mga anak. At sa pinakapanganay, ang may pinaka-double portion ng inheritance. Bunso siya. So, madaling salita, pinilit niya, pinersan niya ang kanyang tatay dahil ang tatay mapagmahal at napaka-generous, di pumayag. Pag-alis niya, cross country siya, dahil wala siyang sapat na karanasan at hindi pa siya mature, at tangay lang siya ng kanyang damdamin, dumating ang taggutom, taghirap, dahil naubos na yung kanyang pera sa barkada, sa inom, ng mga layaw, wildlife o living, naubos, napilitan na siyang masukan ng trabaho. At ang pinasukan niyang magpagtrabaho ay magpakain ng baboy. Yan ang nakalagay diyan sa my verse 16. Sabi diyan, then even the pods he was feeding the pigs looked good to him, but no one gave him anything. Nagtatrabaho nga siya, pero hindi siya siniswentuhan, kaya napilitan na siyang kinakain ng baboy. Doon na rin siya kumukuha ng pagkain. Tapos sabi niya, verse 17, when he finally came to his senses, he said to himself, nang mapag-isip-isip niya, sabi niya sa kanyang sarili doon sa bahay ni tatay,
ni Daddy, ang daming pagkain. Senyorito ako doon, ang dami naming katulong. Ang ganda ng damit ko doon. Dito, ang baho-baho ko na. Nanggigitata na ako dito. Dito, napapagod ako, nahihirapan ako. Doon sa bahay, ang sarap ng pagkain. Senyorito ako, ang ganda ng buhay ko. Sabi niya, mamamatay ako dito. Babalik ako kay tatay at sasabihin ko sa kanya, patawarin niyo po ako. Alam niyo po anong nangyari? He realized that the material and pleasure of this world cannot provide the true contentment in life. Akala niya siguro, dahil nasa kanya yung kanyang mana, akala niya siguro, yung kayamanan na yun, hindi mauubos at siguro sasaya siya at kayang-kaya niya na hindi. Ano nangyari? Bumagsak siya, nagutom at bumalik sa kanyang tatay. Poverty was the way and result of why he had hunger and thirst to return to his father. Nakita niyo sabi ng verse 17, dun sa last sentence doon, and here I am, dying of hunger. Hindi dapat siya magugutom dahil anak siya ng mayaman. Pero narito ako, ito ako ngayon, nagugutom ako. Bakit siya nagugutom? Kasi nawala, naputol, natanggal ang relasyon niya sa Diyos, sa kanyang ama. Yun ang first step natin. Someone who has the right relationship with God. Kung tama lang sana, iningatan niya lang ang relasyon niya at nanatili siyang tapat sa kanyang tatay, sa kanyang ama, palagay ko hindi siya magugutom. Ang isa sa mga sanhi kung bakit tayo naghihirap at nagugutom, baka may problema sa relasyon sa Diyos. Amen? Amen? Amen. Baka may problema. Pero pag naayos mo, di ka na magugutom. Sabi niya, babalik ako, ayusin ko relasyon kay Daddy. Ang tigas-tigas kasi ng ulo ko. Hingi ako ng tawad sa kanya. Ibabalik ko yung aking connection, yung aking relasyon sa kanya. Ibabalik ko yung paggalang ko, pagsunod ko sa kanya. At bumalik nga siya at tinanggap siya ng kanyang tatay. Pagbalik niya, lahat ng nawala sa kanya, ibinalik ng tatay niya at nagpa-fiesta pa yung tatay niya. Imagine. Pag inaayos at nababalik natin ang relasyon natin sa Diyos, nagbe-benefits tayo mga kapatid. Pero pag sumusuway tayo, lumalayo tayo, hindi natin iniingatan, minamahal ang ating relasyon sa Diyos at natatangay tayo ng mga problema, tukso at mga pagsubok, maghihirap lang tayo ng maghihirap. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. And the last is, who is Jesus referring to us? Blessed are those who are hunger and thirsty. Pangalawa is someone who hunger and thirst for God's righteousness. Yung una is, ano ba yung una? Yung una na binanggit natin, someone who desire to be in a right relationship with God. Yung meron kang pagkagutom at uhaw na maging maayos ang relasyon mo sa Diyos. Sa pangalawa, someone who hunger and thirst for God's righteousness. Ang pag-uusapan natin dito, righteousness. Sabi ng Matthew 5 verse 6, those hunger and thirst for righteousness. Righteousness, hindi ko na-highlight. What is righteousness? Ano yung righteousness? Tinignan ko sa salitang Grego, yung righteousness. Meron kasi akong Greek dictionary. Bakit Greek? Kasi yung original translation ng Bible is Greek bago nilipat sa English. Naglipat yata yun si Saint next week na lang. Sabi sa salitang Grego yung Greek ng ibig sabihin ng righteousness, di kayo suni. Hindi kayo sisyonin. Huwag yung problema. Ang ibig sabihin niya is a righteousness of which God is the source or author. Pag sinabi kasing righteousness sa Tagalog, katuwiran. Yung pagiging tama. Righteousness of which God is the source or author. Pagiging matuwid na kung saan ang Diyos ang pinagmulan at may akda. It includes the idea of both moral rightness and justice. Ang ibig sabihin niya ng moral rightness, yung nasa tama ka, nasa katwiran ka.
yung tama yung asal mo, pamumuhay mo, yung ugali mo, nasa katwiran. Kaya nga nagkakaloko-loko ang buhay ng bawat tao, bawat magkarelasyon, magkakaibigan. Bakit? Wala ka sa katwiran eh. Kung nasa tama ka at tama ang ginagawa mo at nasa katwiran ka, yan po ang ibig sabihin ng moral rightness. Di ba? Now, what about justice? Justice is katarungan. Sa mundong ito, mga kapatid, di ba? May mga taong hindi makatanggap ng katarungan, walang katarungan. Halimbawa tayo, bilang isang mamamayan, isang citizen, habang nabubuhay ka ba sa mundong ito, makatarungan ka ba? Yung ibig ko sabihin, patas ka ba? Hindi ka ba nanlalamang? Hindi ka ba nandaraya? Yun po yung sinasabing justice. Di ba? Now, how can we say, paano natin masasabi, we have hunger for righteousness if we don't have a desire to see God's righteousness shine in our world? Paano natin naman masasabi na tayo ay nagugutom, tayo ay naguhaw sa katuwiran ng Diyos kung ayaw naman nating tulungan yung mga nangangailangan o yung mga mahirap? Tinampo ninyo. Sa bansang Pilipinas, wala dapat mahirap at nagugutom. Kung yung mga may pera at mayayaman ay marunong tumulong at mamigay sa mga mahirap. Ang tawag doon justice. Bigyan mo ng justisya. Bakit? Tao rin yan eh. Nilikha rin yan ng Diyos eh. Hindi lang ikaw ang gustong mabuhay at pakainin ng Diyos at mabusog at sumaya. Gusto din sila sumaya. Pero kasi dahil sa corruption, dahil sa selfishness, dahil sa pagiging makasarili, mga tao nawawala na sa katwiran. Ang hirap mabuhay sa katwiran. Bakit? Kasi sa mundo, yung trend kasi, yung corruption kasi, kaya kita nyo sa mga agency ng gobyerno natin, di ba? Tingnan nyo, nadadaan sa pera, bribery, wala na yun sa katwiran. Injustice na po yun, mga kapatid. O, kahit sa mga hukuman, natitwist ang mga hatol ng mga ng mga mahistrado. Bakit? Walang justice, walang katarungan. Paano natin masasabi na ng isang tao na nagugutom ako sa Diyos, nauuhaw ako sa katwiran ng Diyos, pero hindi naman natin pinapakita, no? Hindi naman nakita at ayaw nating tulungan. Kaya may mga taong kaya binibless sila ng Diyos para ipakita sa ibang tao na yung Diyos na nasa kanila ay righteous, tama, matuwid at nasa katarungan. Pero kung ganyan ang nangyayari sa lipunan, magsasabi, ganito pala ang takbo ng mundo, makasarili, gahaman, walang pag-ibig, walang pagmamahal, walang malasakit. Kaya kita ninyo, maraming mahirap, hindi naniniwala sa Diyos. Kasi kung may Diyos, hindi sila naghihirap. Bakit? Kasi walang justice. When we say righteousness, it involves not only moral rightness, but also justice. Yun pong ibig sabihin nyo. Tingnan nyo po yung binatang mayaman, the rich young man. Lumapit sa kay Jesus, sabi niya, paano ba magkaroon ng buhay na walang hanggan? Paano ba ako magkakaroon ng magandang relasyon sa Diyos? He wanted to be in a right relationship with God. Gusto niya magkaroon ng right relationship with God, kaya lumapit siya kay Jesus. And then, sabi niya, kay Jesus, sabi niya, gusto ko magkaroon ng relasyon sa inyo. Gusto ko kayong makilala. Gusto kong maging kaibigan kayo. Sabi ni Jesus, sige, gusto mo pala akong maging kabady? Gusto mo pala akong maging BFF? Ibenta mo lahat ng iyong ari-arian at kayamanan. Ipamigay mo sa sa dukha. Itulong mo sa dukha, tapos balik ka dito sa akin sa pastoral at mag-serve ka. Sabi na, sandali lang, mukhang mahirap yun. Ibenta ko lahat ng ari-arian ko. In fact, hindi naman yung talagang gustong tukuyin ni Jesus. Ang china-challenge sa kanya ni Jesus, kasi dahil mayaman siya, doon siya i-challenge sa kanyang kayamanan kung sinong susundin niya. Yung kayamanan niya, yung si Jesus na nag-uutos sa kanya. Sabi niya, ganyan pala makipag-BFF kay Jesus, ganyan pala makipag-relationship, mag-prayer partners, ang bigat-bigat. Parang hindi ko kaya magkaroon ng relationship kay Jesus. Hindi ko siya pwedeng maging FB friends. Bakit? Kasi hindi niya kayang iwan ang kanyang kayamanan. Ang katwiran niya nga kay Jesus, sabi niya,
Sinusunod ko na ito. He kept all the rules. Nung bata pa ako, dinadala ko ng parents ko sa temple. O, sinusunod ko na ito. He participate the right form, which is the form is the moral laws. Ang ibig sabihin po nun, nakikipag-participate siya. Sinasabuhay niya yung mga utos, yung mga batas. Sabi ni Jesus, ay gusto mo pala eh. Gusto mo palang makipagrelasyon sa akin, gusto mo palang maglingkod, umaten. O sige, benta mo. Eh kaso, ang nangyari, nalungkot siya, yumuko ang ulo, tumalikod at umalis. Anong ibig sabihin nun, mga kapatid? Anong ibig sabihin nun? Hindi niya nakamtan ang relasyon niya kay Jesus. Kasi, maaring sa mata lang ng tao, matuwid siya dahil lagi siyang sumusunod sa batas, sa utos. Nang bata pa lang siya na dinadala siya ng kanyang mga magulang. Pero sa Diyos, hindi siya matuwid. Dahil kung matuwid siya at kung meron siyang hustisya, palagay ko hindi siya manghihinayang bitawan ang kanyang kayamanan at itulong sa mga dukha para maglingkod kay Jesus. Kaya napakahirap. A hunger for righteousness is a hunger to see righteousness shine in our world. Ang hirap kasi doon susukatin eh. Doon susukatin sa isang tao kung talagang nagugutom at nauuhaw ka sa katuwiran ng Diyos, doon siya masusukat ang katuwiran mo kung paanong nakikita sa mundong ito. There are two kinds of righteousness. Hihirit lang ako ha, kasi pag naputol, sayang eh. Self-righteousness. Ano yung self-righteousness? Si St. Paul. Yung self-righteousness si St. Paul, sabi niya, isa akong Israelita, isa akong Pariseo, at kumbaga sa kautusan, masunurin ako. Lahat ng mga rules, sumusunod ako. Sabi niya yan sa may verse 4, at saka sa verse 5. Sabi niya sa verse 5, in regard to the law, a Pharisee, pag sinabing Pharisee, tagasunod ng kautusan at masugid. Sila po ay masugid at sila po ay matuwid dahil sa kasulatan sa commandments. As for zeal, persecuting the church, sa kabila ng aking pagiging masinhi sa kautusan, inusig ko ang iglesia. Verse 6, as for righteousness based on the law, faultless. Ang kanyang pagiging matuwid, base daw sa kautusan. Pag ang kautusan, base lang ang pagiging matuwid natin sa kautusan, mga kapatid, at hindi galing sa Diyos. Hindi, ang righteousness na sinasabi ko, yung galing sa Diyos, the source is God, and sa Kanya nang galing. Sabi ng Isaiah 64 verse 6, all of us have become like one who is unclean. Lahat tayo ay katulad ng marurumi, and all our righteousness acts are like filthy rags. Katulad lang daw po ng maduming basahan sa harapan ng Diyos. Pangalawa, righteousness is not only righteousness, self-righteousness, yung tinatawag na righteousness of God or imputed righteousness. Papaliwanag ko mamaya. Yung inanap ko sa dictionary yung salita imputed. Philippians chapter 3 verse 7 and 9. What is more? Dire-diretso ito sa Pilipos. I consider everything lost. Pinagpalagay ko ang lahat ng bagay na kalugihan because of surpassing worth of knowing Christ. Dahil sa hindi masukat na halaga at kayamanan biyaya ang makilala si Kristo bilang aking Panginoon. For whose sake I have lost all things. Halos inari niyang kalugihan ang lahat. Sabi niya ng verse 9, and be found in Him, not having a righteousness of my own, hindi dahil sa pagiging matuwid sa aking sarili that comes from the law o galing din sa batas, sa kautusan, but that which is through faith in Christ, the righteousness that comes from God. Yan po yung pangalawa. Righteousness of God o righteousness comes from God. Ang ibig sabihin niyan, imputed righteousness. Si Pablo naging matuwid, hindi dahil siya daw ay Pariseyos, masunurin, siya ay Hudyo, siya ay Israelita, kundi dahil sa Diyos. Inari niyang lahat ng kalugihan, lahat ng achievements, tropeyo niya, rank niya, inari niya lahat yung nakalugihan sa kanya. Maangkin niya lang si Jesus at dahil daw kay Jesus, kaya siya naging matuwid. Imagine? Imputed
righteousness ang tawag doon. Naging matuwid si St. Paul dahil kay Jesus, hindi dahil sa mga pinaggagawa niya. Ang word na imputed, ang ibig sabihin ng word na imputed, or ibig sabihin ng imputed sa Tagalog, binilang, kinounted, means something to add it to one's account or put it into one's account. Halimbawa, kayo, yung MPay mo, walang lamang, tapos pinadalhan kita ng 100. Anong ibig sabihin nun? Imputed, nabilang sa'yo, na-count sa'yo, na-credit sa'yo. Yun pong ibig sabihin nun. Hindi galing sa'yo, kundi na-count lang sa'yo, naibilang lang sa'yo, naibigay lang sa'yo. Kasi wala ka. Ang makasalanan kasi bankrupt yan sa harapan ng Diyos eh. Walang-wala, filthy rags, parang matuling basahan. Ngayon, ang gagawin ng Diyos, lilinisin ka niya, patatawarin ka niya, at pag pinatawad ka niya, dire-diretso na ngayon yon. Tuturuan ka niyang maging matuwid. Lalakad ka ngayon ng tama, sakto, at totoo, at magiging tapat ka sa Kanya. Kaya ka nagiging matuwid kasi dahil ibinigay sa iyo ng Diyos, tinuruan ka niya na gawin mo ito, sundin mo ito. Hindi galing sa iyo. Nung tayo nagiging matuwid, hindi dahil galing sa atin, kundi galing sa Diyos. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Now, Jesus said, that doesn't mean righteousness that comes from yourself or based on your action. Ito po ay produce. It is produced by God. It is given by God. Anong promise ng Panginoon? Promise niya sa mga nagugutom at nauuhaw. Dalawa yun ha. Yung binanggit natin kanina, right relationship with God and hunger and thirst for righteousness. Sabi dyan is, for they will be filled. So, do you want to be filled? Gusto niyo pong punuin kayo ng Panginoon? Amen. Kung gusto natin punuin tayo ng Panginoon, at siya lang, ang Panginoon lang, only Jesus has a food and drink that does not run out or never runs out. Hindi nauubos. Lahat ng pagkain, lahat ng damit, lahat ng material, lahat nauubos. Mga material, kinakalawang, nabubulok, nasisira. Sasakyan, mahaba-haba na ang 20 years, mabubulok na rin. Bahay, after 40 to 50 years, aanayin. Damit natin sa kakalaba mo ng Clorox, mawawala yung original na color. Yung katawan natin, at the age of 16, very, pagdating ng 60, lalay-lay-lay na yan, konti. Lahat po yan, mga kapatid. Ang napansin po ninyo, everything in this world po ay nagbabago or passing. So, do you want to be filled? Only Jesus has the food. Dito tayo tatayo. John chapter 6, verse 35. Then Jesus declared, I am the bread of life. Whoever comes to me will never go hungry. And whoever believes in me will never be thirsty. Sabi ng babaeng Samaritana kay Jesus. Sabi ni Jesus, yung umiinom ng tubig na ito, laging mauuhaw. Pero yung umiinom ng tubig na ibibigay ko, hindi na mauuhaw. Sabi na ng babae, bigyan niyo po ako ng tubig na hindi na nakakauhaw para hindi na ako pupunta dito at sumalo. Sabi niya, dalhin mo muna dito asawa mo. Wala po akong asawa, sabi ni Jesus. Tama, wala kang asawa dahil ang kinakasama mo ngayon ay ikalima mong asawa, hindi mo patunay na asawa. Sa madaling sabi, dinadala siya ni Jesus sa conviction at sa kanyang pag-amin sa kanyang kasalanan para magbagong buhay siya. Alam niyo po, nang makumbik yung babaeng Samaritana at nanalig siya kay Jesus, pag-alis niya sa balon, sabi niya sa kanyang kababayan, natagpuan ko yung Mesaya, natagpuan ko siya, at nagbago yung buhay ng babae. Hindi na siya bumalik doon sa balon para sumalo. Anong ibig sabihin nun? Nakontento siya, nasatisfied siya. Yun pong ibig sabihin nun. Pag natagpuan mo ang tunay na pagkain at tunay na inumin na galing lang kay Jesus, you will never go hungry, you will never thirsty. Yung kakauhawan mo na sa Kanya, yung relasyon mo sa Kanya, at yung mabuhay ka sa katuwiran
niya. Amen? Tumayo tayong lahat, Panginoong Diyos. Maraming salamat po muli. Salamat po sa mga salita po ninyo sa aming buhay ngayong gabi. Salamat po sa mga salitang ito na medyo may kalaliman, binibigyan niyo pa rin kami ng understanding na maunawaan namin ang aming katayuan sa inyong harapan. Lahat po ng bagay dito sa mundong ito, Panginoon, na nagbibigay sa amin ng kasiyahan, ng kaginhawaan at kagalakan ay mga pansamantala lamang. Hindi pa rin kami nabubusog, hindi pa rin kami, Panginoon, nakakaranas ng tunay na kakontentuhan. Kaya salamat po dahil sa inyo nang gagaling lamang ang tunay na kabusugan at tunay na kakontentuhan. Kaya Panginoon, tulungan niyo po kami maging tama ang relasyon namin sa inyo at tulungan niyo rin po kaming mabuhay sa katuwiran ninyo, Panginoon. Hindi sa katuwiran namin, kundi sa katuwiran po ninyo. At pag kami po ay nabuhay sa katuwiran ninyo, turuan niyo po kaming paano ipakita na mabuhay ng nasa katuwiran at nasa katarungan. At ang lahat ng ito, Panginoon, sinabi niyo po dyan sa verse 6 ng Matthew chapter 5, "For they shall be filled, they will satisfy." Pupunuin niyo kami at bubusugin niyo kami, Panginoon. Kaya tinatanggap po namin ang pangakong ito, Panginoon, dahil tapat po kayo sa inyong mga salita. Kaya kahit anong hamon o challenges ng aming buhay Kristiyano, maging ito man ay problema, suffering sa financial, sa physical, sa trabaho, maging sa aming pamilya, Panginoon, hindi maaring hindi nyo kami bubusugin, hindi maaring hindi nyo kami pupunuin, Panginoon. Pangako nyo po yan sa mga taong nagugutom at nauuhaw sa inyo. Salamat po at pagpalain niyo po lahat ng aming prayer request, ang aming trabaho, ang aming pamilya, ang aming employer. Kayo pong magbalik ng gustong takal, siksik, ligligot, umangapaw sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen and amen. God bless us all. See you on Sunday sa